Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cavite dahil sa matinding epekto ng habagat. Live mula sa Bacoor sa Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano kalala ang epekto ng habagat dyan? Julius, magapong malakas na ulan ang naranasan dito ngayon sa Cavite. Nagpalala pa nga sa sitwasyon ng pag-apaw ng mga creek na sinabayan pa yan ng pagkaroon ng brownout dito sa lugar. Mula sa Potter Road patungo ng Bacoor, Cavite, baha ang sumalubong sa mga motorista. Maraming stranded. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo? Ito inabot ko. 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin. Tapos hanggang dito. So natrap na kayo? Oo, natrap na ako. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, mistulang dagat ang kalsada. Baha rin ang kalsada mula sa Bacoor hanggang Imus. Ilang kilometro din yung nilalakad ng mga kababayan natin sa tubig baha dito sa Bacoor, Cavite. Yung iba kasi hindi maiwasang lumabas para bumili ng pagkain mula na magkaroon ng brownout kagabi rito. Kaya pahirap pa yung sitwasyon nila. Bukod sa baha ay wala ding public transport na masasakyan para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Abot binti naman ang baha sa Barangay Bayanan. Pinasok ng tubig ang mga bahay at establishmentong nagsara muna dahil binaha na nga wala pang kuryente simula kagabi. Sa kabila niyan, ilang bata ang nagawa pang mag-swimming sa baha. Hindi ka taga-Bacoor pag hindi nakadanas ng baha rito. Kami na nag-adjust, walang ganun dito. May libreng sakay naman ang pamahalang lungsod ng Bacoor sa mga stranded. Patuloy rin ang rescue dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang buong Cavite sa state of calamity. Sa tala ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Office, 12 bayan at lungsod ang binaha. Aabot sa halos 500 pamilya ang inilikas sa probinsya. Julius, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Bacoor, Cavite. Ito yung area ng Binakayan. Makikita ninyo sa aking likuran ay tambak pa rin yung tao na stranded dahil hindi pa rin humuhupa yung baha rito sa lugar. No? Pero may ilang parte na ng Bacoor, Cavite ang may kuryente na ngayon. Kaya may mga ilaw na tayong nakikita pero mas marami pa raw mga bahay sa ngayon. Dito sa area ng Aguinaldo Highway ay wala pa rin kuryente at magdamag pa rin sila sa dilim. Kahapon naman ay nakatagpuan naman ng isang bangkay ng lalaki ang taga Cavite rin, pero wala pa raw nare-report ang PDRMO tungkol dito kaya hindi pa raw nila to may bilang kung ito nga ay parte ng nasalanta ng habagat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.